Kapitulo 5, which is scenario doon, nag-ayo si Jesus Christ sa masakiton. Ang iya ba nga pag-ayo sa masakiton, uyon sa kasuguan o pagsira sa kasuguan? Uyon pa, anong uyon sa bato? Ayon po yun, ayon sa kautusan, pero hindi sa kautusan ng Sabbath keeping. Wala pong kautusan na ang ordinaryong tao na hindi lingkod ng Diyos ay magpagaling sa araw ng Sabat. Any work hindi dapat gawin kasi any work ang nakasulat doon. Okay, uso na kong ang pangutana. According to the context sa John chapter 5, which talks about Sabbath, ang pag-ayo ba ni Kristo sa masakiton sa adlaw nga ipapahulay sa context sa John chapter 5, uyon sa kasuguan or pagsira sa Sabbath keeping? Okay, again, pagsira sa Sabbath keeping yon if he is an ordinary man. Kasi po, kung siya'y ordinaryong tao, ang sabi po ay huwag gumawa ng kahit anumang gawa sa araw ng Sabat. But since he is lingkod siya ng Diyos, exempted siya, so ang kanyang ginawa ay exempted na ayon. Next question. Okay. Next question. Kauban sa paghalapas sa adlaw nga igpapahulay, nagisgot dere na si Kristo dila niya ang kaugalingon nga anak sa Dios, which is maupod ang kauban sa Sabas nga akusasyon sa mga Hudyo. But kami mong ipasabot, tama ang mga Hudyo nga si Kristo nagpasipala sa Dios sa pag-angkon nga anak siya sa Dios. Yes or no? No, hindi po siya nagpasipala dahil siya ay totoong Diyos. Pero tunay na sinabi ng Panginoong Jesucristo na ama ko, o tinawag niyang ama ang ama, kaya siya po ay nagkikipantay sa Diyos doon sa mga Hudyo dahil siya talaga ay tunay na Diyos, kaya hindi siya Next question. numumusong. Next question. According sa tema nga imong gihatag, ngunit dahil siya ay Diyos, o sugo ng Diyos, accepted siya sa Sabbath keeping. Makahatag ba ka og teksto sa Biblia nga musuporta niining mao nga stand, Brother Fintes? Yes, malinaw po, Matthew chapter 12. Kaya ang depensa ng Panginoong Jesucristo sa mga akusasyon, puro exemption. Si David exempted doon sa shewbread, and the priests also are exempted. Winalang galang ang Sabat. Last 2 minutes. Sige. Next My question. Not about David and the other priest. My question is regarding Jesus Christ. Naa ba kayo mabasa sa Biblia nga si Jesucristo exempted sa pag-keep sa Sabbath? Meron nga, sinagot ko na at parte yun sa aking sagot. Matthew 12, 1 to 6. Meron objection? Bladjan Matthew? May objection, Mr. Anong objection mo? Is kung naa ba siya mabasa regarding Christ, kay ang gisgutan sa Matthew chapter 12 about David and the priest, ang akong pangutana word for word, naa ba kay mabasa nga si Jesucristo according sa Matthew chapter 12 exempted sa Sabbath keeping, yes or no? Yes. Okay, Brother. Yes, Matthew 12 verse number 6. Ang walang iba dyan si Kristo yan. Isa dito ay mas greater pa sa templo. That is Jesus Christ. Next question. Pwede ba di mo basahin, Mr. Moderator, ang Matthew chapter 6? O pwede ba ito makabasa, Mr. Moderator, sa Matthew chapter 6, 12 verse 6? Sama sa gi-provide atong isuon. Kung nga ba'y mabasa nga si Kristo exempted sa Sabbath keeping nga ng mga Kristo? Matthew chapter 12 verse 6. Okay, teka muna ha, kaya nagbuklat pa ako ng Bible ko dito. Matthew chapter 12 verse 6. Sinabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Verse 6, yun ang nabasa. Mr. Brother Fintes, sumala sa gibasa. Naa ba kayo mabasa, anabay na mention sa verse na si Jesus Christ exempted sa Sabbath keeping? Yes or no? Ano? Kasi naghanap ka ng letra por letra, wala. Kasi po ang Biblia hindi puro letra por letra.